Nasa linya ngayon ang chairperson po ng House Ethics Committee para po dito po sa kasong isinampa. Opo, formally po laban kay Zaldico ni Congressman Toby Tiangco. Girl? Kasama nga po natin si Congressman J.C. Abalos, ang chairperson po ng House Ethics and Privileges Committee. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga po, Sir Ted, DJ Chacha. Maraming salamat sa pagbigay po sa akin ng pagkakataon na makasama po kayo sa ating programa. Thank you din po for being on the show. Congressman, natanggap na po ba ng inyong opisina ito pong isinapa pong reklamo, ethics complaint ni Congressman Toby Tiangco laban po kay Ako Bicol Representative, Congressman Zaldico? Actually, DJ Chacha, tatlong complaints ang na-receive ng Committee on Ethics kahapon at isa po yan sa aming mga na-receive. Sa totoo lang po, Sir Ted, DJ Chacha, ayon sa aming internal rules dito sa committee, ever since before, considered committee classified materials dapat lahat ng complaints. Now, it's very recent po na napapublicize lahat ng aming complaints and I issued a gentle reminder to our colleagues na kailangan sundan po natin yung rules. Kaso lang, since napublicize po lahat ng mga complaints, I will confirm we were in receipt of 3 complaints at nakapagpulong po ako sa ating bagong speaker at nagpaalam po ako kung pwede po kami mag-conduct ng hearing dahil nagkaroon po ng advisory na lahat ng committee hearings ititigil muna para sa budget. Kaso nga lang po, kahapong umaga pumunta ako sa aking speaker at pinaalam ko po sa kanya na bigyan kami ng pagkakataon mag-hearing para at least matapos po natin at ma-process po namin lahat ng mga kaso on time. Binabanggit nyo nga po dun sa sulat ni Congressman Toby Tiangco na nailathala rin po kahapon sa mga pahayagan, may 3 complaints po na na-receive ang inyo pong opisina. After po nyong tanggapin, ano na pong susunod na hakbang? After po namin, ang susunod na hakbang dyan ay magkakaroon po ng determination on form and substance and then magbobotohan po ang aming mga member for initial review. So ang initial review, ang rene-review po namin dyan yung evidence, kung whether to proceed or not, kung substantial enough yung evidence. And then that's when we decide on the merits of the complaint. Ngayon po, ang kapangyarihan ng Committee on Ethics, tulad ng ibang mga committee, maaari po kami magsubpina ng mga witness and of course, hindi lang kami maaaring magdisiplina ng mga miyembro ng Kongreso, maaari rin po kami mag-make ng recommendation sa proper prosecutorial authorities. So pwede kayo magsubpina, pwede rin po kayo mag-recommend kung anong kasong isasampa. Gaano po katagal yan bago nyo po ilabas yung mga sinasabi nyo po ngayon? There is no hard and fast rule kung gaano katagal matatapos yung proceedings, pero ayon po sa aming rules, kapag ang complaint ay nasabing sufficient in form and substance, ibibigay po ito sa complainant at bibigyan po sila ng 10 araw para mag-responde po. Kaso lang may mga instances po, base sa aking pagre-review sa aking committee, may mga times na ang majority ng member ng Committee on Ethics nagmo-motion na iksian yung mga timeline. So minsan yung 10 days na nakasulat sa rules na ma-modify into 5, nagdedepende na lang po yan sa pagpasya ng Committee ng Ethics. Oo. So Congressman, hindi natin na maibibigay pa ngayon kung gaano katagal yung hihintay ng mga kapatid natin bago nga po magkaroon ng desisyon dito po sa i-final na ethics complaint. Kung sakali na lang po, hindi naman sa pinangungunahan ko po, kung sakali na ma-establish po ng inyong komite na meron talagang probable cause dito po sa isinampa na ethics complaint ni Kong Toby kay Zaldico, ano po ang posibleng maipataw dito kay Kong Zaldi? Expulsion po ba agad? Paano po yun? Yes. Thank you po, DJ Charles, sa iyong katanungan. I'm not gonna focus on specific cases kasi ako po bilang ethics chair, kailangan sumusunod ako sa rules. Kahapon, nakatanggap po ako ng 3 complaint. Isa po yan, ang ating pinag-uusapan ngayon, at may 2 iba pa. This goes to all our cases po. Kung ano ang recommended sanction, it's always the collective wisdom of the committee po. Kaso lang po, napakahalaga rin na kung titingnan natin ng mga complaints, may mga allegations dito. At minsan, ang cause of action, lalabas lamang siya pag hindi sinundan ang order ng House. So for example, may kaso po tayo minsan, pinapauwi ang isang miyembro mula abroad. Kung hindi siya umuwi abroad, then meron po tayong cause of action. This is why I requested po sa ating speaker na magkakaroon po dapat kami ng meeting sa 29. Okay. Originally po, dapat nung Lunes kami magkaka-meeting, kaso lang hindi po nagpatawag ng pasok ang government offices. Sige. Kaya nag-request po ako ng rescheduling. Sige po. So tuloy po ito po yung bang inyong request granted, sir? Ngayon po, abangan ko na lang po ang written acceptance, pero orally po, pumayag po ang speaker at ang leadership po mismo ang nagsabi na sa lahat ng committee ng House of Representatives, yung ethics hindi bigyan exception. Okay, sige po. But again, mga kapatid, dito po, in the end, Congressman Abalos, in the end po dito, kung gugustuhin niyo, magagawa niyo? Yes po. Ito po, hindi lang po siya ang Committee on Ethics. Dahil tulad ng sabi ni DJ Chacha, kung titingnan natin ang ating konstitusyon, may mga mabibigat po tayong penalties kung may mabigat na paglabag. Yan po ay ang suspension, yan po ay ang expulsion. Ang ganitong mga penalty, ganito kabigat, kailangan ng 2/3 vote ng buong plenaryo. At ang kasaysayan ng Kongreso, iisa pa lamang ang na-expel, may isang kaso, i-expel sana kaso po nag-resign. So nangyari po ito nung nakaraan na may mga na-expel tuwing mabigat po ang paglabag sa Code of Ethics at sa Constitution. Okay, sige po. So, but so far po, sir, formally, wala pa sa inyong isinusumitin anumang liham, explanation si Congressman Zaldico. Meron ba kayong informasyon kung nasa siya ngayon?
Ngayon po, wala po akong information at tingin ko po ang karapat-dapat at ang POC na kausap po dyan ay ang ating Secretary General dahil sila po ang nag-issue ng travel authority, na-revoke po ito, and kami po on our end, maaari lamang po kami magpadala kay Congressman sa mga accused na congressman pagkatapos i-process ng committee yung complaint. Dahil magpupulong pa lang po kami tungkol sa mga complaint na natanggap namin kahapon, kailangan meron pong boto ang buong committee dyan para mapadala po namin. Pero asahan po ninyo na once mag-convene ng committee, lahat ng congressman na may hinaharap na complaint ay ayan, and of course, mabibigyan lahat ng pagkakataon magresponde at papagpasyahan ng committee kung ano Sige. ang report ng magiging ano. So, maliban kay Congressman Zaldico, sino pa ang meron sa inyong complaint na congressman? Sa totoo lang po, Sir Ted, labag po sa aming rules na sasabihin ko dahil po ayon sa aming Section 4, may confidentiality po. Kaso lang, since publicized na po, makikita po natin ito po kasi yung iniiwasan natin, Sir Ted. Kaka-ethics complaint, ayaw natin magkaroon ng retaliation from any of the members. And of course, kailangan i-uphold yung integrity. So, ng Committee on Ethics. yung dalawa po, so yung dalawa, secret muna. Well, yung isa po, may nabalitaan po ako, may kinasuhan po si Congressman Barsaga, and of course, nagkasuhan rin po sila. So dahil na-publicize na rin po yan, sasabihin ko na rin po kahit labag sa aming rules. At gusto ko lang po ipaalam na kailangan na-uphold parati ang aming rules at lahat ng mga bagay na ito, papagpasyahan ko ng aming committee. Okay, sige po. So bilang committee chairman po ng Committee on Ethics, so dalawa po ang pending ngayon, itong kay Barsaga at saka itong kay Congressman Ko ang maari po lamang sa publiko kasi nga nalantad na po ito. Yung pong isa, secret muna. Actually po, maski yung kay Congressman Puno, pinopublicize na rin. Pero yung iba po, marami pa po kaming pinoprocess na cases Okay. na isasama ko sa aming hearing, hindi ko po, bawal ko po sabihin dahil kailangan sinusundan ko po ang rules. Opo, sige po. So bilang committee chair po ng Committee on Ethics, pabor ho kayo na sa publiko ang SALN nyo, sir? Ako po, pabor po ako dyan. And as a matter of fact, nagkaroon po ng SALN Compliance Committee nung nakaraang dalawang kongreso. Kaso lang po, ito ang apprehensions ko dyan. Sa lahat ng pagkakataon na nagkaroon ng SALN Compliance Committee ang kongreso, nakalagay po sa rules na kailangan, kung may magre-request ng kopya ng SALN ng kongresista, kailangan ng majority vote. So mahirap rin. Kung magkakaroon po tayo ng SALN rules, napakahalaga po na naisabatas po yan. Is that, and at the I'm same sorry, time, hindi mabigat yung requirement. Congressman, I'm sorry, with all due respect. Yung majority vote, is that still valid rules ng House? Hindi po. This was in previous congresses. Correct, sir. Sige. Yes. So hindi na po that naglaps na yon during the previous Congress. So sa ngayon you still need a law despite the provision of the Constitution, the Ombudsman law, despite ito pong itong ating Code of Conduct, kailangan niyo pa rin ng batas para niyo sa publiko ang inyong SALN? Magandang tanong po yan, Sir Ed. Kung titingnan po natin ang Code of Conduct, which is Republic Act 6713, dyan po nakakakibat yung requirements ng SALN. Yung problema nga lang po, walang nakalagay po dyan na safeguards and mechanism kung paano po siya ipapublish. That is why I can only speak on the part of the history of the House of Representatives. I can speak on behalf of other offices. But in previous offices, bago pa ako maging kongresista, kasi ako 19th Congress and 20th Congress lang po ako. Prior to my term as congressman, nagkaroon tayo ng compliance committee na pinapayagan ang mas kasino man magkaroon ng access sa SALN. Kaso lang yung naging problema po doon, masyadong stringent po ang naging requirements. Dahil Congressman, opo, with all due respect, Congressman, technically, it's in the provision of the Constitution, public office is public trust, and Article 6, Tama po. and then ito pong ating ethical standards. Kung gugustuhin nyo, madali. So ikaw, tanungin kita personal, ikaw ba mismo gusto mo pwede ba naming makuha ang SALN mo at mailantad natin sa publiko? Yung detalyado hindi po yung mismong, yung mismong SALN, pwede ho ba bilang Committee on Ethics Chairman as an example? Siguro po, Sir Ted, ganito na lang. Bilang Committee on Ethics Chairman, on my part, I am willing to give a copy of my SALN. But like I said, meron tayong constitutional provision dyan. Ama po kayo. And we must remember, yung Constitution, non-self-executing yan. Kung gusto po natin ng tunay na reforma, may mga members po tayo sa House na nagpass ng SALN. Mag-a-apply pa ako kanino para makakuha ng SALN mo, sir? Hindi niyo po kailangan mag-apply kasi nga like I said, Sir Ted, wala po tayong existing rules at ang existing nating batas, siya mismo ay walang mekanismo. Kaya po marami po tayong mababatas na nananawagan na amyendahan at pagandahin ang ating SALN laws. Bakit kailangan pa ng batas, Congressman? Nung una wala namang hinihinging ganyan. Dati-rati nga po public yan . Before 2019, I understand, ano ho yan nasa madaling kunin yan nakakakuha ka kaagad. Yung actual mismo na fina-file ng bawat mambabatas. Ngayon lang po naging mahirap yan So, hindi ba sir, Yes. napakasimple yung usapan dito. Kung gugustuhin mo, wala nang hihingin pa kung ano-anong mga request. Di ba kung talagang gusto mo maging transparent, eto yung SALN ko tapos, di ba? Ano pa itong diskusyon na to? Tama, Sir Ted. Like I said, yung pagbigay ng SALN ngayon,
voluntary po siya on the part of the representative dahil meron tayong 6713, wala po siyang mga mekanismo. Totoo lang, Sir Ted, inaral ko rin po yung kasaysayan ng SALN, kaya alam ko ang SALN na compliance review. Naging mahirap siya nung natapos ang corona trial. Yan po ang exact time na nagkaroon ng mga mahihigpit na guidelines ang mga ibang sangay ng gobyerno. Actually, the SALN compliance rules of the previous Congresses na sinasabi kong napakahirap dahil kailangan ng majority, it was actually patterned after the SALN compliance of the judiciary. So it's actually it's not a super recent development. That is why reforms are needed, Sir Ted, as of the moment. At ako po ay isa sa inyong pananawagan na kailangan po dapat madali. Kailangan madali. Kaso lang po, Sir Ted, hindi lang siya nag-a-apply sa kongresista. Lahat ng sangay ng gobyerno po ito. Mahirap po kumuha ng SALN. Kaya nga So, po pwede ako, ba? nakikita po ako sa inyong panawagan. Sige, to abbreviate the discussion, sige po, di ba? So, kung ano man po, reforma, etc., kayo, na Committee on Ethics Chairman, kasama ng lahat ng inyong committee members, pwede ba makakuha ang media ng SALN as in, opo, pwede ba namin makakuha ang kopya po ng SALN po ninyo? Yung mismong actual na inyong sinumite sa Kongreso? Sir Ted, I cannot speak on behalf of other members. I can only speak on myself, and on my end, okay lang sa akin magpakita po ng SALN. Okay. Kaso lang po, yung napakahalaga po dito, Sir Ted, para lahat ng kongresista, hindi lang kongresista, para lahat ng public officials, maging madali ang access sa kanilang SALN, ano is needed. Sige Kailangan po, po natin sige, i-amenda ang 6713. At nakikiisa po ako sa inyo doon, Sir Ted. But on my end, I can voluntarily give it. Sige, But on the part okay. of the other congressmen, I can't speak from them. Pero may Sige po. records po, Sir Ted, historically ang ating mga journalists, na tuwing request nila sa mga particular offices, may mga nagtatanggap, may mga hindi nagtatanggap. So it's Opo. all Sige under po, so records, Sir sige Ted. po, sige po. So hihingiin po namin ang inyong pong do you still need the formal letter for that? Sir, I would prefer, Sir Ted. And alam ko po, Sir Ted, hindi lang ako yung nag-iisang willing. Alam ko po, marami po tayong members of Just Congress answer my na question, willing sir. magbigay. Please, just answer my question. Do you still need a formal letter for us to get a copy of your SALN? Well, sa akin, Sir Ted, since nag-usap na tayo, then just send nyo lang po sa akin yung email nyo, Sir Ted, at papadala ko po sa inyo. I Okay. will follow suit kasi may mga ibang members tayo sa 20th Opo. Congress Opo. na nagpadala ng kanilang salin. Yes, sir. Very well said. Sige po. So, abangan po namin ito. At kung maaari nga po, ma-check po namin itong inyo pong SALN. Bilang halimbawa, ano kaninyo? Kasi nga kayo po ay committee chairman ng Ethics Committee and definitely po, pinag-uusapan natin dito ay ethical standard ng mga halal ng bayan. Salamat po sa inyo, Congressman. Okay, thank you. Thank you, Sir Ted. Dili Chacha. Apo.